Chapter 8. Finale. Bago pa man nakaiwas si Romnick ay tinamaan na siya ng kamao ni Ringel sa kaliwang pisngi. Namumula sa galit ng kakambal. "Walang yaka!" Sigaw ni Ringel at saka siya muling sinuntok sa mukha. Tumama muna si Romnick sa mesang kahoy na nasa inuukupang silid sa ospital bago tuluyang bumagsak sa sahig. Nalaglag ang mga nakapatong doon maging ang mga prutas at mga bulaklak na galing kay Megan. Dama niya ang sakit na dulot ng pagtama ng likod sa mesa at ng malakas sa suntok ng kapatid sa kanyang mukha. Nalasahan niya ang dugo dahil sa pumutok na mga labi. Nang tingnan ni Romnick si Ringel, handa na itong muling sumugod. Umuwi na si Ninong Itong at nalaman niya mula rito na umuwi na din si Megan na magdamag na nagbantay sa kanya. Nag-aayos na siya ng gamit nang dumating si Ringel, kaya nagkalat ang mga yun sa kama. Hinayaan lang niya lumapit ang kakambal. Hinayaan na lang muna na muli siyang suntukin. "Hindi na dapat kita pinagkatiwala ang hayop ka. Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, talagang ito pa ang igaganti mo sa akin, ha?" Hinawakan siya ni Ringel at sa kwelyo ay pilit na itinayo. Kung tutuusin, kaya-kaya niyang patulugin ang kakambal sa isang suntok lang. Kaya niya itong gulpihin. Pero sa pagkakataong yun hindi niya gagawin. Alam niyang kasalanan niya kung bakit naroon si Ringel at kasalanan niya kung bakit nag-aapoy ito sa galit. Sigurado siyang natuklasan na nito ang totoo mula kay Megan. "Alam mo na mahal ko si Megan." Isang malakas na suntok sa tiyan ang natanggap ni Romnick. At sumunod agad ang isa pa. Tinanggap niya ang lahat ng yun. "Kung mahal na mahal mo si Megan, bakit mo siya hinahayaang mag-isa? Bakit palagi mo siyang iniiwan? Palagi kang wala kapag kailangan ka niya." "Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, Romnick. Nagtatrabaho ako. Kailangan ko magtrabaho. Alam yun ni Megan para sa aming dalawa kaya ako laging wala. Dahil hindi naman ako tulad mo na kahit walang gawin at humilata sa buong araw ay okay lang. Wala eh. Hindi ako kasing yaman mo." Umiling-iling si Romnick. Kung ano man ang meron siya ngayon ay pinaghirapan niyang lahat. Siguro nga swerte siya sa napasukang negosyo pero hindi ibig sabihin na hindi na niya kailangan magtrabaho. Mula sa pagkakatayo ay dahan-dahang naupo si Ringel sa gilid ng kama. Alam ni Romnick na madalas isipin ng kakambal kung gaano siya kaswerte. Na nasa kanya na ang lahat. Ang pera, mga negosyo, mga babae at ang oras. At ngayon, maging ang babaeng pinakamahalaga sa buhay nito'y inagaw niya. Magsisimula na sana siyang magsalita nang muli ay nanumbalik ang galit ng kapatid at agad siyang sinugod. Sa pagkakataong iyon nakaiwas na siya sa suntok nito. Siya naman na sumuntok. Nasa sobrang lakas si halos ikatilapo na ni Ringel. Iilang bakas ng dugo ang nakita niya sa pinagbagsakan ng kapatid. "Bakit palagi mo nalang inaagaw ang lahat ng sa akin? Sa dinami-rami ng babae, bakit si Megan pa?" "Hindi ako nang aagaw, Romnick. Ikaw, mas nauna akong nakilala ni Megan kaysa sa'yo. Ako ang nagligtas sa kanya noong muntik na siyang malunod sa dagat at alam mo yun. Pero anong ginawa mo? Nagpanggap kang ako para maagaw siya, hindi ba?" 2 taon na ang nakakaraan nang mangyari ang insidenteng yun sa isang beach resort sa Batangas. Kung saan, madalas na magpunta si Romnick tuwing gusto niyang mapag-isa, maglibang o magtago. Hindi niya malilimutan ang gabing yun dahil noon niya nakilala ang pinakamagandang babaeng nakita sa buong buhay niya. Si Megan. Mula sa restaurant, ay sinundan niya ang dalaga hanggang sa tabing dagat. Pinanood niya ang bawat kilaw nito hanggang sa makita itong lumusong sa dagat at ilang sandali pa ay hindi na natanaw ang paglitaw. Hinanap niya si Megan at nang makitang nalulunod ay walang pagdadalawang isip pa na iniligtas. Dumating ang mga kaibigan ng dalaga bago pa man niya nadala sa klinik. Ni hindi man lamang niya nalaman ang pangalan o ang phone number. Hindi inakala ni Romnick na kinabukasan ay muli niya makikita si Megan sa labi ng tinutuliyang hotel. Lalapitan na sana niya to pero naunahan siya ng isang lalaki. Si Ringel. Dinig na dinig niyang nagpasalamat si Megan sa kakambal. At ngumiti lang si Ringel na para bang ito nga ang totoong sumagip sa dalaga. Pagkatapos niyon, niyaya ni Ringel si Megan na kumain sa labas. At pagkatapos ay hindi na alam ni Romnick ang nangyari. At hindi na rin niya alam kung bakit nga ba niya yun hinahayaang mangyari. Nanatiling nakaupo sa sahig si Ringel.
Iniinda pa rin ang sakit ng suntok na natanggap. Nakakunot ang noon nito. Sa palagay niya ay hindi na natatandaan ng kapatid ang insidente at walang ideya na alam niya ang ginawang pagpapanggap at pang-ako sa ginawa niyang kabayanihan. Hinayaan lang kita dahil ang sabi ko sa sarili ko, siguro nga mas mabuting ikaw na lang ang mahalin ni Megan dahil mas maalagaan mo siya. Mas magiging masaya siya sa'yo dahil ikaw naman ang matino sa ating dalawa, hindi ba? Pero hindi pala. Sa nakikita ko ngayon, kabaligtaran ang nangyayari. Ngayon, sising-sisi ako dahil alam kong mas mapapahalagahan ko si Megan kaysa sa ginagawa mo sa kanya. Wala ka nang magagawa. Magpapakasal na kami at sa Amerika na kami titira. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Kilala mo ko, Ringel. Oras na malaman kong sinasaktan o niloloko mo si Megan, alam mo ang kaya kong gawin. Dahan-dahang tumayo si Ringel. Lumapit sa kanya at akmang susuntukin ulit siya na biglang bumukas ang pinto. Kapwa sila natigilan lalo na nang makita ko sino ang mga dumating. Si Ninong Ito kasama ang dalawang security guard at si Megan. Totoo ba ang lahat ng narinig ko? Seryosong tanong ni Megan. Let me explain, Megan. Lalapit sana si Ringel pero lumayo si Megan. Just tell me the truth, Ringel. I need to know the truth. Masama ang tingin ng dalaga sa kanilang magkapatid. I'm sorry, Megan. It was just... Hindi na pinatapos ni Megan ang nobyo. Lumapit to at padabog na binalik ang engagement ring. Agad ding inilabas si Ringel ang dalawang gwardya. Hinintay ni Romnick na lapitan siya ni Megan at pasalamatan pero hindi nangyari. Nanatili lang na nakatayo ang dalaga, nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi niya mabasa kung anong nasa isip nito. Maging ang inaasahan niyang yakap ay hindi dumating. Sa halip, ang agad na lumapit sa kanya ay ang dalawang babaeng nurse na sinimulan siyang tulungan at gamutin. Bakit hindi mo sinabi na ikaw nagligtas sa akin nun? Naupo siya sa kama at hinayaang gamutin ng mga nurse ang mga sugat. Kung sinabi ko ba sa iyo maniniwala ka? Kaya mas pinili mong gawin akong tanga? Megan, hindi nang intensyon ko. Ano pa ba? Una, nagpanggap kang si Ringel. Pangalawa, pinaniwala mo ako mabuti kang tao at hinayaan mong ma-inlove sa'yo. Pangatlo, naglihim ka sa akin. At pagkatapos, ito, nagkunwari kang na aksidente para ano? Nagulat si Romnick. Paano nalaman ni Megan ang tungkol sa huling sinabi? Nang balingan niya si Ninong Ito ay nakangiti lamang to at iiling-iling. Huwag mo nang itanggi. Grabe, Romnick, hindi ko alam kung ano bang gusto mo mangyari at kung bakit kailangan mo itong gawin. Wala na rin naman akong balak itanggi. Oo, tama ka. Nagkunwari ako na aksidente at kinukutsaba ko ang kakilala kong doktor dito. At si Ninong Ito para kontakin ka at sabihin ang nangyari sa akin. Naisip kong ito lang ang paraan para masiguro kung may pag-aalala ka sa akin. Gusto ko lang malaman ang totoo. Ayaw mo pa kasing aminin na mahal mo naman talaga ako. Hindi niya alintana ang sakit na dulot ng paggamot sa kanyang sugat, maging ang kimingiti ng dalawang nurse. Megan, sorry na. Nakangiti niyang sabi. Halika nga rito, lumapit ka nga. At ano? Feeling mo okay na tayo? Bakit hindi pa ba? Sabi ni Ninong hanggang madaling araw ka raw nagbantay dito. Umiyak ka pa nga. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo gagawin naman ngayon? Muli hindi na napigilan ni Romnick ang mapangiti. Nakabaliktaran sa itsura ni Megan sa mga sandaling yun. Kagabi yun. Dahil akala ko na aksidente ka nga. Hindi mo na ako madadaan sa mga kalokohan mong ganyan. Hindi maipinta ang mukha ni Megan pero napakaganda pa rin sa paningin ni Romnick. Nakatayo lang ang dalaga. Katabi ni Ninong Ito na nangingiti pa rin. May ilan pang mga nurse na nasa labas ng silid at nagmamasid sa kanila. Hindi ka ba naaawa sa akin? Tanong niya at kunway napangiwi ng lagyan ng gamot ang natamong sugat sa kilay. Dapat lang naman sa iyo yan. Kailangan ko palang tawagin si Ringel para magpasalamat. Huwag mo sabihin magpapakasal ka pa rin sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay seryoso na si Romnick. It's really none of your business. Noon, ang problema lang ni Megan ay kung paano gagawing mas makuli ang buhay sa araw-araw. Kung paano palilipasin ng oras hanggang sa muli sila magkita ni Ringel. Noon,
Ang pinoproblema lang niya ay mga simpleng bagay. Kung saang restaurant sila magdi-dinner, kung ano ang damit na isusuot niya, kung ano maaari nilang pag-usapan. Noon, parang napakadali lang ng lahat. Parang kahit anong problema ang dumating sa kanilang dalawa ni Rainiel kaya nilang lampasan. Dahil noon sigurado siya na si Rainiel lang ang mahal niya at siyang para sa kanya. Ngayon wala nang sigurado sa buhay ni Megan. Hindi na niya alam kung anong para sa kanya. Hindi na niya alam kung anong gusto niya. Minsan nga hindi niya maiwasang isipin na sana hindi na lang siya umuwi ng Batangas. Na sana hindi na lang niya nakilala ang isang tulad ni Romnick. Siguro ngayon masaya pa rin siya kasama si Rainiel. Pero sa kabilang banda, naisip ni Megan na kung hindi nangyari ang mga nangyari, hindi niya malalaman ng totoo tungkol kay Rainiel. Na matagal na pala siya na itong pinaniwala sa isang malaking kasinungalingan. Mas masalimuot at nakakatakot pala at totoong buhay. Tulad ng mga pangako ni Rainiel na maganda at komportableng buhay. Noon naniniwala siya na ang komportableng buhay ang mahalaga kaysa sa anumang bagay. Natama lang na makontento siya sa okay na. Matagal na panahon pa bago nakayanan ni Megan na tanggapin na nagkamali siya sa desisyon na pakinggan si Romnick. Pagkaraan ng ilang araw, napagpasyahan niyang umuwi muna sa Batangas pagkatapos sa mga nangyari. Para makapag-isip at para makalimot, kahit pa alam niyang imposible. Now she was trying to pretend that things were still the way they were. With Rainiel gone, her life would be simpler and less complicated. The last thing she heard about him was he would leave for New York soon. Ilang beses itong tinangka makipag-usap pero hindi na niya binigyan ng pagkakataon. Para ano pa? Naisip niya. Naabutan ni Megan abala ang kanyang ina sa paghahanda ng umagahan. Hindi niya alam kung anong oras siya dinalaw ng antok kagabi kaya medyo tinanghali na siya ng gising. Lumabas siya ng silid na nakapantulog lang. Hindi pa nakakapagsuklay ng mahabang buhok. O mabutit nagising ka na. Kanina ka pa hinihintay na nag-deliver ng kotse mo sa ibaba. Napakunot noon si Megan dahil hindi niya inaasahan i-deliver ang kotse sa bahay nila sa Batangas. Masyado naman yata itong espesyal. Nang dumungo siya sa bintana ay nakita niya ang sasakyan niya sa ibaba at nakaparada sa tabi ng isang itim at mukhang bagong-bagong BMW. Sa tabi ng isang lalaking nakatalikod ay pinagmasdan ang kanyang kotse. Maganda ang suot ng lalaki para nga attend sa party. Agad siyang bumaba at hinarap ang delivery boy. Good morning po. Sabi ko dun sa mekaniko dadaanan ko na lang to next week eh. Sinuklay ni Megan gamit ang mga daliri ang buhok at aayusin na rin sana ang suot. Nang biglang humarap ang lalaki. Yun ang dahilan kaya hindi niya na ituloy ang gagawin. Hi, good morning. Hindi siya nakakibo. Iniisip niya kung sino ang itong nasa harap. Si Rainiel? Pero imposible dahil alam nitong abot hanggang langit ang galit niya. Si Romnick? Imposible rin dahil hindi nagsusuot ang binata ng ganong kapormal na damit. Mukhang bago ang pantalon at sapatos ng kaharap. Ganon din ang asul na polo. At lalong imposible na magkaroon ng ganong kagarang sasakyan. Special delivery yan. Doon nakasiguro si Megan na si Romnick nga ang kaharap. Noong una gusto niyang matuwa dahil muli niyang nakita ang binata. Pero agad yung napalitan ng pagkainis dahil sa napakaraming bagay. Ako mismo nagkasikaso dyan kaya siguradong wala ka na magiging problema. Sabi ko naman sa iyo noon na may PhD ako sa auto mechanic, ayaw mo lang maniwala. Biro ni Romnick na halata namang pilit lang ang pagpapakalma sa sarili. Noon lang naalala ulit ni Megan ang bagong shop na pinagdalhan niya sa kotse sa Maynila. Si Ninong Ito ang nagrekomenda ng shop. Ngayon alam na niya kung bakit tila bilib na bilib ang matanda sa may-ari. At tila siguradong sigurado na magaling ang nag-asikaso ng kanyang sasakyan. Megan, alam kong mali ang paraan ng pagkakakilala natin noon. Ngayon sana, gusto ko yung itama. Lumapit si Romnick at inilahad ng kamay. Romnick sa monte. At nabiling niyang kinamayan ng binata at iyon lamang ang kinailangan niya para masigurong hindi pa rin nagbabago ang nadarama niya para dito. Matagal na panahon niyang inasam na muling makita ang mga ngiting yun. Pero pinipilit lang na hindi magpahalatang apektado. Engineering dropout sa UP, 30, single, naging kargador, mekaniko, welder, taxi driver, truck driver at kung ano-ano pang pwede mong maisip na trabaho ay nagawa ko na. Naging mekaniko na rin ako sa Dubai pero wala pang isang taon umuwi na ako. Marami na rin ako naging girlfriend. Alam mo naman yun, di ba?
Pero wala kahit isa sa kanila ang sineryoso ko. Loko-loko talaga ako nun. Mana sa tatay eh. Ngayon, mekaniko pa rin ako. Sideline ng bayan silang kotse. Saka car restoration. Binuksan ni Romnick ang pinto ng mamahaling kotse at may kinuha. Pagbalik ay isang punpo ng mga rosas na nakita ni Megan na hawak ng binata. Mula sa bulaklak ay bumalik ang kanyang tingin sa binatang seryoso namang nakatingin sa kanya. Para sa'yo? Kumamot si Romnick sa batok na madalas sa ginagawa tuwing hindi komportable. Romantic ang mga bulaklak para sa'yo, di ba? Pinigilang mapangiti ni Megan at nanatili lang na nakatingin sa binata. Na tila hindi marinig ang mga sinabi nito. Totoong mahal kita, Megan. Mahal kita hindi dahil sa gusto ko lang makalamang kay Rainiel o sa gusto ko lang gumanti sa kanya. Mahal kita dahil mahal kita. Siguro nga dapat din ko pa inaamin yun sa sarili ko pero ibang tao pa ako nun eh. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo. At alam kong hindi pa kita mapapanintigan. Pero ngayon, Megan, sigurado na ako. At kayang-kaya na kitang panindigan ngayon. Napakunot-noo lang siya. Muling napakamot sa batok si Romnick. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa bulsa ng pantalon ng isang maliit na itim na kahon na matagal-tagal na rin niyang palaging daladala. Naghihintay lang na pagkakataon tulad ngayon. Nabuksan niya ang kahon ay hindi nakaligtas sa kanya ang panlalaki ng mga mata ni Megan. Umabang ang bibig nito at sumandal sa sasakyan ng lumuhod siya. Seryoso ka? Tila manghamangahang tanong ng dalaga. Kahit sa panaginip hindi ko inakalang magagawa ko to. Nagagawin ko to. At ngayon lang ako nagseryoso ng ganito, Megan. May narinig si Megan na hiyawan sa bintana ng kanilang bahay. Nang tingnan iyon ay nakita niya sila Nanay Marieta, Lalaine, Marvin at Joanne na nakatingin sa kanila ni Romnick at halatang tuwang-tuwa. Nang muli niyang balingan si Romnick ay kumubay pa muna ang binata sa mga saksi at saka muli nagseryoso at hinintay ang kanyang sagot. Alam ko magiging mahirap para sa'yo na makita at makasama ako nang hindi naaalala ang kapatid ko. Pero Megan, gagawin ko to. Gagawin ko ang lahat para iparamdam sa'yo na ako to. Si Romnick, naiba ako kay Rainiel. Bibigyan kita ng mga bagong alaala. Magagandang alaala na tatabon sa mga alaala mo sa kanya. Gustong maiyak ni Megan pero pinigilan niya. Halo-halo ang kanyang nadarama. Inis, tuwa, kaba, nerbiyos, takot at lahat na. Hindi kita pipilitin. Kung kailangan mong pag-isipan mo. Dagdag pa ni Romnick. Maghihintay ako kahit hanggang kailan. Dahan-dahan itong binalik ang kahon ng singsing sa bulsa ng pantalon. Kung gusto mo, magsimula tayo sa simula, Megan. Kung kailangan ligawan kita, gagawin ko. Kahit na gaano pa katagal. Maghihintay ako. Maipapangako mo ba na ako na lang? Yung walang iba't ibang klaseng girlfriends na sinabi mo noon? Promise. Hindi mo ko lolokohin? Promise. Hindi ka magsisinungaling. Hindi. Seryosong sabi ni Romnick. At hindi kita bibigyan ng dahilan para iwan ako. Araw-araw kong sasabihin sa iyo na mahal kita. Araw-araw kong ipaparamdam yun sa iyo. Tiningnan ni Megan ang hawak ng mga bulaklak at pagkatapos ay si Romnick. Ilang sandali pa inilahad na niya ang kaliwang kamay. Ibig sabihin ba? Sinasagot mo na ako? Pumapayag ka na magpakasal tayo? Maligaw ka muna. Nakangiti niyang sagot. Samantala, Romnick? Wala pang isang minuto ay nakita na ni Megan si Romnick na patakbo papasok sa studio. Abala siya sa pagpipinta. Isa lamang ang bahay na yon sa mga pagmamay-ari ni Romnick at sa iba't ibang panig ng bansa. Doon nila napiling tumira dahil sa lugar na yun sila unang nagkakilala. Ang bahay na malapit sa resort kung saan siya sinagip ni Romnick mula sa pagkalunod. Marrying Romnick was definitely the best decision she had made in her life. May mga hindi nakakaintindi, may mga humusga. Pero para sa kanya, nagmahal lang siya at walang mali ron. At kung meron man, marahil iyon ay ang lugar at pagkakataon. Siguro nga sa mga bata ng iba ay hindi magandang tingnan na pinakasalan niya ang kakambal ng dating kasintahan. Pero hindi na yun mapipigilan. It was not as if she did it on purpose. Na pinalano niyang saktan si Rainiel at mahulog ang loob kay Romnick. Instead, it was a bizarre episode in their life
that they all had to go through in order to understand what real love was. At wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba dahil alam niyang kung ano talaga ang totoo. Na si Romnick ang una niyang nakilala. Si Romnick ang una niyang minahal ng totoo. Bakit, honey? Tanong ni Romnick na makalapit. Hindi ikaw, Han. Nakangiting tugon ni Megan. Si Nikki. Nasaan ba yung batang yun? Tumawa si Romnick at pinahid ang basang kamay sa suot na pink apron. Kasalukuyan ito naghuhugas ng pinggan nang marinig ang pagtawag niya. Yes, Mommy. Mula sa ibaba ay sigaw ng isang maliit na tinig. Nang sumilip si Megan at Romnick sa malaking glass door ay nakita nila ang 3 taong gulang na anak na si Nicole, nakasakay sa kulay pink na bike at nakakunot ang noo. Lahat ng nakakakita kay Nicole ay sinasabing little version daw ni Megan dahil kamukhang kamukha niya. Kaya naman giliw na giliw si Nick sa anak. Come on here, Nick. Maliligo na tayo. And then we'll visit Lola. Halos pasigaw na sabi ni Megan. Mom, 30 more minutes please. Wala na gawa si Megan kundi ang tumango na lang. Inakbayan siya ni Romnick at hinalikan sa pisngi. Tayo, kailan tayo sabay maliligo? Bulong nito sa kanyang tenga. Later. Sagot niya pabulong din. Ngumiti ang asawa. Mahal kita, Megan, at hindi ako magsasawang sabihin sa iyo yan. Mahal din kita, Romnick. And thank you for making our life perfect. Perfect ka rin kasi. Bulong pa rin ito. Hawak pa rin ang paintbrush sa kanang kamay at ang paint palette sa kaliwa. Ipinatong ni Megan ang 2 braso sa magkabilang balikat ni Romnick at hinalikan ito sa mga labi. She kissed him slowly, intentionally teasing his senses. Later, I will kiss you here. Hinalikan niya ang pisingin ng asawa. And here. At ang tenga nito. Here. Hanggang sa maglakbay ang kanyang mga labi sa leeg nito. Bigla niyang naramdaman ang malalim na paghinga ng asawa at bahagya siyang natawa. Baka hindi tayo makaalis dahil dyan sa ginagawa mo. Mainong sabi ni Romnick. Ito naman ang humalik sa kanyang mga labi. And it was not slow or gentle. He kissed her passionately. Intensely that the paintbrush and the palette fell from her hands without her noticing. With her hands free, she grasped his broad shoulders and then clung onto him. Ilala ko lang ang pinto, pabulong pa rin sabi ni Romnick. Are you serious? Nanlaki ang mga mata ni Megan. Paano si Nikki? Hinihingil niyang tanong. Sinundan niya ng tingin ng asawa habang inilak nito ang pinto. Narinig mo naman, 30 more minutes daw at saka nandun naman si Joanne. She smiled with anticipation. Pinanood lang niyang asawa ng hubarin nito ang suot na apron at pagkatapos ay ang puting t-shirt. After all these years, he still had managed to take care of his sculptured physique. He had the body she would always see on TV or sports magazine. And after all these years, he could still exercise every inch of her. Nang muling makalapit sa kanya si Romnick, ay agad siya nitong hinalikan sa mga labi. Agad ding hinubad ang apron niya na puno ng pintura at saka sinunod ang itim niyang tank top at asul na shorts. With just her underwear on, she could clearly see admiration in his eyes. Wow, ang ganda talaga ng misis ko. Ngumiti lang si Megan. Naiinit bigla ang kanyang mukha. She still was not used to his compliments and she would never get used to his passion. I love you, Romnick. Mahal din kita, Megan. Mahal na mahal. Muli siyang hinalikan ng asawa. Sa isang iglap, nabuhat siya nito at naihiga sa itim na sofa. Hinalikan siya ni Romnick tulad ng palagi nitong ginagawa. Madiin, malalim, mainit. Wala silang ibang nadarama kundi ang init na nagmumula sa kanilang mga katawan at ang pag-ibig nila sa isa't isa. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Romnick at Megan. Naway kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.